Recently lang may mga kausap ako foreigners, natatakot sila kung sino yung papalit. Ano ba, ma-convict si Vice President Sara, kayang-kayang ipaliwanag ni Vice President yung side niya. May laban ng Vice President Sara. Aminado ang mga kongresistang kabilang sa House Triple Committee o TRICOM na hindi na makapagpapasa pa ng panukalang batas para labanan ang pagkalat ng fake news, disinformation at misinformation online. Ang iksi naman ng kanyang memorya. Yes, sir. Baka nakalimutan niya na ang unang Chief PNP ng tatay niya ay 1-star na ginawang 4-star. Kaya dapat magpasalamat si Baste sa'yo, magbayad siya ng tuition para sa leksyon na yun. Hindi siya marunong magbasa Di ba? Parang iksi ng kanyang memorya at batikos lang siya ng batikos, nothing personal about it. Kumbaga trabaho lang, walang personal. Go ahead, partner. So hindi reward, sir, ang pagiging Chief PNP? Well, it is... I would like to believe, sabi na nga ni ES, merit-based ang seleksyon ng ating presidente. I really cannot second guess the reasons of the president for choosing. Dadagan ang Balita News Update. Alright, nagbabalik naman ho tayo mga kabaitan. Magandang buhay, happy weekend sa ating lahat. Welcome na naman ho dito sa ating munting bahay and Danagan Balita Reaction Video News Update. Sa mga bagong salta, huwag kalimutan mag-subscribe na ho kayo at pindutin ang notification bell. Labanan ho natin mga gustong gumurgor sa ating munting bahay mga kabalitaan. Tuloy-tuloy sa panonood at i-share nyo po. Paligo ng maraming likes, buhusan ng maraming komento, reaction, opinion, suhestyon. At ngayon naman po mga kabalitaan ay tutungo na ho tayo sa ating pag-usapan mga paksa ho na dapat ho nating mailahad na yung sa mga oras na ito sa ating bahay. Ngayon po mga kabalitaan, itong cyber libel na batas at itong panukalang batas na gustong mangyari ho ng mayabang kapulungan ay hindi ho natuloy itong 90th Congress. Ito ba talaga magiging batas o sadyang gagawing batas lamang para may pag-uusapan at makapaghiganti ho sa mga tinutukoy nilang tinuturi ho nilang fake news peddler, itong mga DDS vlogger mga kabalitaan. At ngayon naman po ang si Torre ay talagang binanatan ng pasimple ho itong si Mayor Basti Duterte dahil nga sa pagiging bagong iniluklok na hepe ng ating pambansang pulisya. At siya po ay parang nabanggit din dito ang pangalan ni Senador Bato de la Rosa. Pero ano bang pagkakaiba o kaibahan ng dalawa? Naging hepe ho ng ating pambansang pulisya. So dyan po natin malalaman, maya-maya ipapakita ho natin dito sa inyo mga kabaitaan. So magsisimula na ho tayo dito sa ating unang paksaho. Ang ating pag-usapan ay patungkol sa mga investor na di umano sa ating bansa ay natatakot ho sakaling ma-impeach itong si Inday Sara Duterte bilang pangalawang pangulo ng ating bansa. At sila po ay siguro napapansin din nila na wala ho silang seguridad pag iba ang manunungkulan bilang pangulo sa susunod na o pagkatapos ng termino ni Bonget mga kabalitaan. Heto po, panoorin ho natin ang balita mula sa SMNI. May malaking pangamba ang mga investor sa Pilipinas sa gitna ng ginagawang pag-uusig kay Vice President Sara Duterte. Partikular na sa issue ng impeachment nito. Ayon sa isang eksperto, sakali raw na mapatalsik ito sa pwesto ay nanganganib na nawalan o mawalan ng mga mamumuhunan sa bansa. Si Veril Parba magpapalita. Isa sa malaking dahilan ng pagbagsak ng foreign investment sa Pilipinas ay ang political instability na nangyayari sa kasalukuyan sa pagitan ng mga nakaupong opisyal ng pamahalaan. Mainit na usapin ngayon ang pagpapatalsik kay Vice President Inday Sara Duterte na pinagkakaisahan ng mga kaalyado ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa eksklusibong panayam ng SMNI News, sinabi ni Professor Mario Ferdinand Pasion, isang geopolitical at economic risk consultant, na marami siyang nakausap ng mga investor kung saan malaki ang kanilang pangamba na mamuhunan sa Pilipinas kung sakali mang ma-impeach ang pangalawang pangulo. Recently lang may mga kausap ako foreigners, natatakot sila kung sino yung papalit. Ano ba, ma-convict si Vice President Sara, ay kinakabahan yung mga investor, sino yung papalit. Hindi namin kilala sino ba yung papalit. Walang nakakaalam kung sino yung papalit magiging Vice President na most probably magiging presidente sa 2028 kasi that is the second highest position in the land. Binigyang din ni Pasion na dapat maging patas ang gagawing paglilitis ng mga mambabatas dahil kung hindi ay magiging dahilan ito ng pagkawala at pag-atras ng mga foreign investors sa Pilipinas. Halimbawa naipakita ng kampo ni Vice President Sara na talagang wala namang totoo sa ina-allege laban kay Vice President Sara, pagkatapos na-convict pa rin siya, ay baka hindi lamang sa hindi papasok yung ibang foreign investors, baka yung mga nandito na baka mag-withdraw pa. Samantala, sa kabila nito ay kumpiyansa siya na may papanalo ng bise ang kinakaharap na impeachment trial dahil ani Pasion, si VP Sara ay abogado mismo at maliban dito, di kalibre at hindi rin basta-basta ang mga abogado ng bise. I think kayang-kayang ipaliwanag ni Vice President yung side niya.
may laban ng Vice President Sara. Sa ngayon ay tila hindi patiyak kung matutuloy ang nasabing impeachment trial dahil ani Senate President Francis Chis Escudero, nasa kamay na ng 20th Congress ang desisyon hinggil dito. Ito si Verhil Parma, Anyong Citizen. So ito po yung magandang balita ho dito mga kabaitaan dahil po ay yung maghahawak ko, yung makapag-decide sa impeachment trial ho, kung itutuloy ito sa 20th Congress, ay ito po yung 20th Congress ng mga bagong halal ho na senador. At alam naman ho natin na may numeron ho tayo dyan at majority ho talagang tatalon ho dito at kakampi ho sa mga Duterte or sa Duterte block mga kabalitaan. Una na ho rito, nandyan si Senador Bato de la Rosa, Senador Bongo. Bibilangin lang ho natin itong si Senador Robin Padilla, Senator Amy Marcos, si Senator Villar, nagpapahiwatig na rin itong si Senator Jingo Estrada at itong kapatid na Estradang isa. At sino pa ba? Malamang Cayetano, meron din ho yung makukuhang boto ho sa kanya mga kabaitan. Kahit sabihin natin na 7 lang muna sila, pero malalaman na meron pa pala si Atty. Senador Marcoleta. 8 na ho. So siyam yung kailangang boto para ho hindi ma-acquit na ho itong kumbaga for acquittal ni VP Sara Duterte. At yung foreign investor na tinutukoy ho dito mga kabaitan, hindi lang ho sila ang magsialisan ho dito sa ating bansa. Mas lalo hong magkakagulo ho yung ating bansa. Dahil hindi natin alam yung utak, hawak yung alam natin yung mga plano ng mga kapatid nating Muslim dyan sa Mindanao. At talagang marami ho talaga halos na 88 or 98%. I'm not sure if I'm not mistaken Kasi nga 88% yung bumoto ho doon sa sa mga Duterte. So ibig sabihin ho noon, ayaw ho talaga nilang i-impeach itong si Inday Sara Duterte. So baka nga babalik na naman ho yung dami ng tao at hindi na siguro baka hindi na magmamarcha diyan sa Davao City. Baka sakaling sabihin ho natin na talagang isasadya nilang impeach Inday Sara, baka nandiyan na ho sa EDSA mga kabitan. Marami pa naman tayo mga kapatid na Muslim dyan sa Kamaynilaan at meron na mga ibang grupo doon na nagpapahiwatig na huwag niyong impeach Inday Sara Duterte kasi nga gulo ho tayo at dadaanan ko yung pulang tubig dyan sa Kamaynilaan. So yun po ang nakakatakot na baka mangyari ho mga kabalitaan. Kaya mag-isip-isip ho itong mga ibang senador. Kasi nga itong mga lalay dyan sa mayabang kapulungan sa House of Representatives o House of Retaliation ay gusto nila dahil nga po sila ay nabubusalan ho ng pera ni Tamba na pera naman ho ni Juan de la Cruz. Lipat tayo dito sa isang sinasabi ni Boy Google or atin ni Google mga kabitaan na isusulong nila ito sa 20th Congress ang sinasabi ng panukalang batas kontra ho sa fake news mga kabitaan o at disinformation dahil sila kulela to sila ngayon sa 90th Congress dahil nga atat na atat at hindi iniisip mga kabitan kung tama po ba yung kanilang ginagawa. O baka ginagawa lang nila ito para rubis bako, para hindi ho sila mapahiya dahil hindi ho natuloy itong panukalang batas, hindi ho nila mabalangkas ito dahil nga kulang sila sa kaalaman ho nito mga kabitan dahil parang sinungay na ho nila yung Cyber Libel Act or yung batas ho natin patungkol dyan mga kabitan. Kasi existing na ho yung batas na yun at saka parang babanggain pa nila Ito, panoorin ho natin mga kabitan. I hope the President through Secretary Ruiz, hindi na natin kaya ngayong 19th Congress, but I think the President must certify urgent yung mga bills that that the 20th Congress will be filing. Kasi kailangan na dito na intervention talaga ng Presidente na mapabilis yung batas na yun. And I think mga 1 year din yan bago natin maaprubahan sa 20th Congress. Aminado ang mga kongresistang kabilang sa House Triple Committee o TRICOM na hindi na makapagpapasa pa ng panukalang batas para labanan ang pagkalat ng fake news, disinformation at misinformation online dahil ilang araw na lang ay matatapos na ang 19th Congress. Ang problema lang ho kasi sa administrasyong ito, lalo dyan sa House of Retaliation mga kabitan, ang nagpapakalat lang ho kasi ng sinasabi nilang fake news ay itong si kwento mo kay Barbers mga kabalitaan. Diba? Nag-privilege speech siya patungkol sa fake news. Mga sila official ng gobyerno, talaga onion skin talaga sila mga kabalitaan. Yun po yung malaking problema ho dyan. Tapos, pag sinasabi hong ganito ganon, sasabihin nilang fake news mga kabalitaan. So hindi ba pwedeng i-correct yan? Hindi po pwedeng silang sumagot na i-correct, hindi yan. Wrong information ho yan. At ito yung totoo, ito yung mali, ito yung tama. Kaso
ginagamit ho talaga nila yung kapangyarihan nila, inaabuso na nila mga kabalitaan para ho makapaghiganti sa mga nagpapakalat ho ng impormasyon laban ho sa kanila mga kabalitaan. Ay kaso nga lang, hindi ho nila ito inamin nga ni Barberstit nung nakaraang mga buwan na hindi niya na kayang filean, hindi niya na dapat sampahan ng kaso yung mga ganong klaseng tao sa tingin nila ay mga fake news peddlers dahil nga po ay sandamakmak na daw nakatambak ng mga cyber libel case sa ating Korte Suprema daw. So wala ho siyang tiwala sa Korte Suprema, kumbaga mga kabalitaan. Kaya pinipilit ho nila kahit hindi ho nila kayang binatin, binibinat pa rin ho nila talaga. Kaya lechon diletsi dyan sila. Hanggang ngayon, wala pa hong naipakita ho nating pagbalangkas nila sa naturang sinasabi ho nilang batas. O, di po ba? O, andyan naman siguro yan, pero talagang hindi ho nila magagawa dahil nga sa Ilonggo pa, kumbaga sa Iligay no speaking pa, daw malingin ulo nila daw malingin daw sa Bisaya pa, daw maglibog ang ilang ulo ana. O, sa Tagalog pa yung libog, iba naman yun eh. Baga maguguluhan pa, litong-lito, parang ganun. So dito po, pagbabasihan natin yung cyber libel kasi nga gusto nila kasing magsampa ho ng kaso. Sa isang batas natin, patungkol ho dito mga kabita, ako hindi ako abogado, eksperto, pero binabasa ko lang ho dito based sa naayon lang ho sa aking ability ho. At dito ho sa cyber libel and online defamation mga kabitaan, meron ho may legal assistance nga sila dito, di ba sa ating sa ating bansa. Meron nga dito nakasulat ito, Cyber Libel and Online Defamation Legal Assistance in the Philippines ay comprehensive guide. So ngayon po dito ho sa number 3, distinction between traditional libel and cyber libel. So makikita ho natin meron sila sinabi nitong una, medium of publication. So ang traditional libel ho, gaya na ho ng printed publication, newspapers, magazines, television, broadcast, radio, or any other non-digital medium. So klarong-klaro ho yan mga kabitan na kung sila po sa tingin ay sila ay parang naninirang puri na ho, pwede ho nilang sampahan ho ng kaso. Pangalawa, meron tinatawag ho ditong cyber libel. Ano po ba yung cyber libel? Dito po nakasaad, defamatory statements made or posted online such as on websites. So klarong-klaro ho, ini-specify ho talaga nila social media platforms. Kasama na ho dito yung Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, blogs, or via email and messaging apps mga kabalitaan. Ngayon, may penalties ho dito. So under the Cybercrime Prevention Act, dito po natin makikita mga kabalitaan na kung saan ho the penalty, ewan ko ba makikita nyo sa monitor natin. Ay, hindi nyo pala makikita, no? Pero i-explain ko na lang ho. The penalty for cyber libel is typically 1 degree higher than that provided for traditional libel under the revised penal code. This means it can carry more severe punishments including longer prison terms and higher fines mga kabaitaan. Ano pa bang ginagawa ho ng ating HUAD Committee? Bakit po ho ba sila ay magbabalangkas ho ng batas laban ho sa fake news kuno mga kabalitaan? Fake news daw meron na ho tayong existing batas, Cyber Libel Act mga kabaitaan, nga pasok nga dito eh. At sinasabi ho sa Cyber Libel, defamatory statements. So, klaro naman ho mga kabaitaan, kung ikaw ay sinisiraan ho ng isang social, ano ba tawag nun, influencer ho mga kabalitaan, pwede nyo pong kasuhan sa cyber libel. Ano pa bang batas na gusto nyo po mga kabalitaan na gagawin ho? Kung tutuusin, pag nagsasalita ho, anticipation at opinion lamang ho ng isang tao, sasabihin nyo, pag sa tingin nyo mali, sasabihin nyo na fake news mga kabaitan. Kaya nga, hindi nyo masampahan ng kasong cyber libel yung mga taong umatake ho sa inyo dyan, sa kanila, dahil po alam nila na hindi ho sila talaga magwawagi ho pag cyber libel yung pag-uusapan ho. Ang ginagawa ho nila dito ay of course retaliation mga kabalitaan. Kaya nga tinawag natin yung House of Retaliations mga kabalitaan para ho ay makapaghiganti ho sila dyan at ipapahiya ho nila sa kanilang hearing dyan yung mga invited resource persons. Gaya na lang ho, nung pinaiyak ko nila itong mga ilang DDS vloggers, pinapahiya ho nila, itong si Atas Abante na
napakakapal yung mukha mga kabaitan, nagsusuot pa ng malalaking cross. Pero talagang mas makasalanan pa ni Judas mga kabalitaan. Grabe, mapagpanggap yung tao mga kabaitan. Itong si Atras Abante. Kala mo kung sino hong banal mga kabaitan. Ay isa lang palang banal na aso mga kabalitaan. Kaya nga hindi ka respeto yung pagmumukha na yun mga kabalitaan eh. So, merong cyber libel, ba't pa ba sila gagawa ho ng batas para kontra fake news? Kung sa tingin nila nasasaktan ho sila, ay pinapahiya ho sila dahil wrong information ho yun, or sa tingin nila fake news po yun, may cyber libel ho, magsampa na ho kayo ng kaso. Kaya nga hindi yan maaprubahan agad-agad at marami pa pong bigas or asin na kakainin nyo dyan, papasok pa kayo sa butas ng karayom, bago po yan magiging ganap na batas, at imposibleng magiging ganap na batas yan dahil meron na ho tayong existing na Cyber Libel Act sa ating bansa. Now, lipat naman tayo dito mga kabaitaan kay Torre, at ito naman tong isang broadcaster na hinampak mga kabaitaan. Sino ba to? Hindi ko kilala to bago lang yata to mga kabaitaan, parang duplikara rin to mga kabaitaan no? So, yun po. Dahil nga po si Basti Duterte ay nagsabi nga, pinunangan niya pagiging hepe ng pambansang pulisya. Dahil nga po ay, ako naman po sa tingin ko naman siguro mga kabaitan, sa sariling pananaw ko lang po, hindi po karapat-dapat na magiging hepe ng pambansang pulisya itong si Torre. Ang dami yung problema ginawa niya sa ating bansa. Yung ginawa niya yung paglusog doon sa KOJC, ay ito po ay talagang hindi ho makatarungan at hindi ho naayon sa batas. Kumbaga siya po ang lumalabag ho sa ating saligang batas sa kanilang panuntunan or tungkulin bilang pulisya o bilang miyembro ho ng Philippine National Police. At itong pagkidnap nila kay Tatay Digong Duterte, yan po ay talagang mapapahiya. Pag lumabas na ho yung sabihin natin yung sagot ho ng Korte Suprema, ay mapapahiya talaga dito mga kabaitan itong si Diwata. So ngayon po, papakinggan muna natin dito ho si Diwata at kasama ho itong si Doble Karang anchorman dyan sa ABS-CBN. Batikos, kanina binatikos ka rin ng anak ni former president, si Mayor Baste. Sinabi niya ano bang sinabi niya, Marlene? Yung pagkakapromote ni sir na 2-star? Sketchy daw, sir. Sketchy, yun ang sinasabi. Well, ang kina-question niya doon, bakit daw 2-star ako, biglang nag 4-star? Marami akong tinalunan ng mga 3-star. At marami akong tinalunan ng mga senior. Kaya binalik ko na lang sa kanya. Ang iksi naman ng kanyang memorya. Yes, sir. Baka nakalimutan niya na ang unang Chief PNP ng tatay niya ay 1-star na ginawang 4-star. And nobody questioned it, including me. Correct. Saludo kami lahat doon at we have to recognize that Yes, appointment because it is done within the ambit of the law. Sinasabi ng batas. Sinasabi ng 6975 that the President can choose the Chief PNP from 1-star. all the 1-star generals and above. Tsaka sir, para ilamin din natin yung ating mga kapamilya at mga kaserbisyo, si dating Chief Purisima, 2-star. Sinundan siya ni General Marquez, 2-star din. Yes. Tapos si Sir De La Rosa, General De La Rosa that time, 1-star. And then Oscar Albayalde, 2-star. Gamboa, General Gamboa, Cascolan, 3-star. Then Debolsinas, 2-star. General Eliazar, 3-star. General Carlos, 2-star. And General Azurin, 3-star to 4-star. And then Acorda, 2-star. And then sinundan mo sir, si General Marbil, 2-star din. Naging 4-star, di ba? Kaya dapat magpasalamat si Baste sa'yo. Magbayad siya ng tuition para sa leksyon na yun. Hindi siya marunong magbasa Di ba? Parang iksi ng kanyang memorya at batikos lang siya ng batikos na sa bagay, nakikita naman natin sa social media, binabanata naman siya ng mga netizens. Kasi hindi naman bobo ang ating mga kababayan. Matatalino ang mga Pilipino, no? Except maybe siguro sa ilang kagaya niya na hindi nagbabasa na o hindi nag-updated or may selective amnesia na talagang sinasadya. Alam niya ang totoo dyan. Kaya lang, para na makabatikos, susubukan niyang lumusot. Hindi nga lumulusot ngayon sa ating mga kababayan. Pero sir, are you looking forward to make peace with Vice President Sara, kay Baste? Hindi ko sila personal nakaaway ha. Wala tayong pinipersonal dito. All the rest is... Wala daw pinipersonal mga kabalitaan dito. Alam niyo po, sa hindi pa po nakakaalam, dyan ho sa Calbayog, dati ho yung director, kung di ako nagkakamali, parang hepe yata siya dyan, basta parang provincial director yata yan. Petisyonan ho ito kasi ng mga board members ng Calbayog. Dahil nga po mga kabitan ay may allegedly, ito nalabas ho ito sa isang newspaper, pamantalaan, at sinabi ho dito na sinipa ho dyan siya sa Calbayog sa panahon ni Tatay Digong Duterte dahil yung mga board member, if I'm not mistaken, nag-file ho ng petition ho sa kanya. Pinitisyonan ho ito na palayasin dyan sa Calbayog dahil wala ho itong nagawang maganda dyan at isang politiko yung kanyang sinasambahan.
dikit na dikit daw ito sa isang politiko, mga kabalitaan. Allegedly, yun po yung lumabas sa pamantalaan. At ang ginawa ho nito, pinirmahan ni Tatay Digong Duterte, siya po ay sinipa ho. So kaya nga po atat na atat ho siya na siya po ang naging linta ho diyan sa Malacanang dahil unang-una pagkakataon niya na pong makapagiganti kay Tatay Digong Duterte. At pangalawa ho, siyempre may ambisyon na maging hepe ng pambansang pulisya ay wala na po. Kung anong diktasyon, wala na. Sige, walang problema. Basta babak-apan nyo lang ako. Huwag nyo akong iwan sa ere. At ito yung pangako malamang. Gawin mo lahat yung utos para makuha mo yung gusto mong maging hepe ng pambansang pulisya. Ganun ho, mga kabaitan, yung utak na itong ng taong ito. Kaya, huwag niyang sabihin na wala ho siyang, hindi siya na may personal ho sa mga Duterte dahil diyan pa lang sa Kalbayog, marami na hong galit sa kanyang mga politiko. At ito po ay inaprubahan yung petisyon ni Tatay Digong Duterte sa panahon na siya po ay Pangulo at siya po ay itinapon sa kung saan saang lugar yun, hindi natin update kung saan siya itinapon, mga kabaitan. Dahil po dikit na dikit ito sa isa lang daw politikong dinidikitan ho niya nito. Parang hindi niya ginampanan yung kanyang trabaho, marami daw mga krimen na hindi ho lagi daw unsolved case, mga kabalitaan. Yan po ang problema dyan. Pero kung sasabihin mong walang personalan, maniniwala na siguro yung kagigising lang at hindi ka kilala. Pero kaming kilala na sa iyo at alam na namin yung track record mo, yung background mo bilang police, hindi pa general, mga kabaitan. Alam na ho namin yung gusot ng yung damit na sinusuot ho, Tore Diwata. Kaya huwag kami. Iba na lang yung pagsabihan mo at ipaparinig yung sinasabi mo dahil hindi nyo kami makukuha sa inyong magandang pananalita. At sa tingin ko, parang hindi magtatagal to na magiging hepe ho ng ating pambansang pulisya, mga kabaitaan. Karespeto lang ho itong suot nito, pero yung pagmumukha nito, mga kabaitaan, nako, hudas pa ni Satanas, mga kabalitaan. Everything are just these are all just part of doing our job. We have our roles to play and we are just playing it in accordance to the script that was given to us ng buhay. Ito ay isang drama ng buhay na may kanya-kanya tayong mga gagampan ng mga papel. At talagang pinapapilan natin ang mga to. So, ngayon, nakikita natin, kami ay law enforcers. So, I just have to enforce the law. Sila naman ay... At hindi na ho tayo magtaka dito sa ABS, ay talagang kakampihan ho nila itong si Tory dyan. Kasi nga, sa panahon ni Tatay Digong Duterte ay tinanggalan ho ito ng prangkisa. Kaya ito, nagkabuang-buang na sa paghahanap po na sinong magiging tawag nito, yung magiging kapartner para makapag-airy muli, mga kabalitaan. Kaya ito yung mga aliporis ng ABS-CBN ay siyempre ho, given na po yan, mga kabitan. Wala ho tayong makukuhang magagandang suporta ho kung Duterte yung pag-uusapan. May sarili ng mga papel. Kung ngayon, if they choose to play it na batikusin kami, walang problema doon. There's nothing personal about it. Kung magay-trabaho lang, walang personalan. Go ahead, partner. So hindi reward, sir, ang pagiging chief PNP? Well, it is... I would like to believe, sabi na nga ni ES, merit-based ang seleksyon ng ating presidente. Ako, I really cannot second guess the reasons of the president for choosing me. So, I just, sufficient to say, I don't question the wisdom of the president. I just thank him for this position and trust. Okay, speaking of reward, mga kabitan, dito ho, ihinto na ho natin to. Hindi natin papanoorin yung buong video na to kasi itong portion lang yung gusto natin ipaparinig at ipapakita ho sa inyo. Yung reward, speaking of reward, mga kabitan, totoo po yan, reward ho yan. Sino pa ba yung nagpapadakip kay Tatay Digong? Nagkidnap kay Tatay Digong? Sino bang nagdakip kay pero hindi naman ho si Tory yung nakakuha ho talaga kay Pastor Kibuloy, kundi yung isang general ho ng militar at siya po ay inihatid ho doon sa compound ng KOJC para ho sumuko na lang dahil ayaw na ng mas madadagdagan pa yung casualties ho doon at masisira yung kanyang mga propiedad. Kaya nga po, mga kabalitaan, sinasabi ho natin nito, ang paghahambing ho natin kay Senator Bato de la Rosa. Si Senator Bato de la Rosa ho, kitang-kita ho natin sa panahon na hindi pa ho malinaw yung lente ng camera, mga kabalitaan. Nakikita ho natin na nasa bulubundukin ho dyan sa Mindanao itong nakatambay itong si Senador Bato dahil po ay kinakalaban ho nila yung mga New People's Army.
At nakikipagbakbakan ho talaga ito at maganda ho yung record nung ito pa ay naging happy ho sa mga lalawigan dyan sa Mindanao. At ito naman, ang kaibahan ho dito, si Bato de la Rosa walang ginawang masama na sa kapwa Pilipino para ho siya i-promote ni Tatay Digong Duterte. Maganda ho yung kanyang track record. Yung kanyang ang kadahilanan naging happy siya dahil po tapat siya sa kanyang tungkulin at pinoproteksyonan niya po yung mga mamamayan sa bulubundukin diyan sa Mindanao sa pamamagitan ho ng pakikipaggyera ho ng mga armadong kusog sa Bisaya pa na mga New People's Army, mga kabaitaan. At marami pa pong iba. Pero ito, kaibahan ho dito ni Torre ay bilib talaga tayo sa kanyang kayabangan at kahambugan at pagiging linta ho sa Malacanang. Dahil unang-una, kaya malakas yung loob niya na lulusobin itong KOGC compound dahil po mga kabaitaan, may ambisyon. Pangalawa po yung ambisyon niya. Dahil po sa kanyang rason na pangalawa na magiging hepe ho. At itong kanyang risbak kay Tatay Digong Duterte. Ito yung pinakauna ho talaga yung rason. Na talagang sabi pa nga niya kay Gretchen ho, kaso lang nung hearing ni Senador Amy Marcos hindi na ipakita niya ilabas yung interview, sabi niya nga doon na I will hunt him down. Talagang huhulihin ko yon. So plano niya na talaga mga kabalitaan na siya mismo ang gaganap o siya mismo ang uhuli or kikidnap kay Tatay Digong Duterte. Dahil nga po sa sinabi ko kanina dyan sa Kalbayog sa Samar ay naku po mga kabalitaan, sinipa ho siya doon dahil sa kanyang ugali ho na isa na rin pala itong matagal na rin pala itong linta ho na dikit ho sa isang politiko diyan sa Kalbayog, kaya sinipa ho siya at petisyonan ng board members mga kabalitaan. At pinirmahan ni Tatay Digong Duterte at itinapon ho siya doon sa ewan ko kung saan sa itinapon. Yun po ang rason ho talaga. At nakahanap din ng kakampi itong si Bongit. Dahil nga sa mga personal intereso nilang dalawa na makapagiganti kay Tatay Digong, dahil si Tatay Digong ang isa sa very vocal ho na nagsasabing adictos benedictos itong si Bongit. Kaya nagsanib pwersa itong dalawang pasimple. Hindi ako naniniwala na wala ho silang communication dalawa kung anong gagawin ho mga kabalitaan. Dahil parehas ho silang may history ho kung paano ho sila kinontra ni Tatay Digong Duterte. Si Tatay Digong, yung pagpapalayas na sa Kalbayog, walang personalan ho yun. Trabaho kasi may complaint. Pero duda ko dinibdib niya ho ito, kaya ito ay nagmamagaling mga kabitaan sa panahon ngayon ni Bongit. Yun po ang pagkakaiba sa pagiging hepe ng ating pambansang pulisya na si Senador Bato de la Rosa at itong lintang ito na si Diwata Torre, mga kabalitaan. Kaya kung nagustuhan niyo po ito ating video presentation, huwag kalimutan po, labanan ho natin yung mga taga-gurgor ng mga channel ng mga bahayo ng DDS Vlogger sa pamamagitan ho ng pag-turn on nyo lang po ng notification bell. Para hindi nyo nahanap-hanapin kung nakapag-upload ba ho tayo. Kusang lalabas ho yan at mapapanood nyo na. At sa mga bagong salta, huwag kalimutan po, subscribe na ho kayo, kabalitaan. Tuloy-tuloy lamang sa panonood hanggang matapos, hanggang dulo, at paliguan ng maraming likes, buhusan ng maraming komento, reaction, opinion, suwestyon, at of course, i-share nyo po ito, kabalitaan. At sa mga gusto pong magpa-exclusive member ho dito sa ating munting bahay, join button tayo dyan, pindutin nyo na, dire-diretso na ho tayo, kabalitaan. Maraming salamat, Mami Rose at Toby Tobias, Lapu-Lapu City sa Cebu. Mabuhay ho kayong lahat dyan. At of course, ating mga kababayan sa The Hague, Netherlands, sa Europa, na laging nakatambay at nagmamahal kay Tatay Digong Duterte, mabuhay at maraming salamat sa walang sawang pagbabantay nyo dyan, kabalitaan. Sa ating mga makabagong bayani nating bansa na ating laging sinasaluduhan dito sa ating programa, saludo ho kami sa inyo, ang mga overseas Filipino workers. Lalo na po sa ating mga kapatid na Muslim. Assalamualaikum sa inyo lahat. Masalam. Tutok lamang at tumambay lamang ho dito, mga kabalitaan. Saan mang lupalop ng ating mundo, Kabisayan, Mindanao, Luzon, basta may mga Pilipino, ang bahay na ito ay para sa ating lahat. Pinabisayo sa ating pagbabalik. Ako'y magpapaalam na po. To God be the glory. Mwah, chup chup. Peace out.